tanan manindog tang tanan kay murag na nga tulog naman mo diha. The Lion of Judah reign. Palakpakan nato ang bugtong buhay nga Diyos sa experience ni Brother G-Boy. Grabe, dili basta-basta nga experience. Siya po itong isa ka oras. Grabe nga experience to Brother G-Boy. But we are so happy and grateful nga nakita na nato ang kalipay sa naong ni G-Boy. Palakpakan nato mga palanggang suon. Happy Sabbath! Ang buhing Diyos nagmadaong ko na. I see the lion and the lamb hanging on the cross for us, laying down his life, laying down his life. I've heard his mighty voice as I gaze our Lord in awe when the lions roar. Oh, when the lions roar. Ay, tama. It is time, the battle on Calvary is won. It is done, the power of sin is gone. Hear the angels sing praises to the King, the Lion of Judah reign. The Lion of Judah reign. I believe our salvation sealed by His peace that bleeds on the cross. We beheld on the cross. We beheld. I proclaim His love and mercy. His blood was shed for us. He washed away our sin. He washed away our sin. It is done. It is done. The battle on Calvary is won. It is done. It is done. The power of sin is gone. Hear the angels sing praises to the King, the Lion of Judah reign. The Lion of Judah reign. Do as you please, my Lord, I pray. Open up your arms and cover me. Give me courage and strength to obey.
The battle of Calvary is won. It is done. It is done. The power of sin is gone. Hear angels sing praises to the King, the Lion of Judah reign. The Lion of Judah reign. One more. Tapos na ang sa Kalbaryo, daog na. Tapos na ang gahong sa sala, wala na. Hear the angels sing praises to the King, the Lion of Judah reign. The Lion of Judah reign. Mga anghel na nagawid sa buhing Diyos, ngagdaig ang leon sa Huda naghari na. Ang leon sa Huda naghari na. Dalay ko ng bugtong ubuhin nga Diyos sa mga Diyos, nga mao si Ginoong Hesukristo nga pinaka labing gamhanan sa tanan. Mayong hapon sa tanan. Og murgo may namin. Og maayong hapon sa atong mga tigpaminaw karon sa Pastor Lahi Live. Ha? Unsa man yung nasabtan sa mensahe ni Brother G-Boy? Basta ako nasabtan di adto makaigsunan ang pinaka-bottom ato nga mensahe kay salig lang sa bugto o buhi nga Dios, because with God everything is possible. Palakpakan na itong bugtong buhi nga Dios. Di ba? Manay giingon na ito makaigsunan, be kind to one another. Kaya nga naman, wa ta kabalo unsa ang naagian ana nga isig katawo nimo, wala ka kabalo unsa ni naagian anang imong igsuon, so be kind makaigsunan. Kay wa man ta kabalo unsa na yan, kanya-kanya man ta nga natay mga pagsulay sa kinabuhi. Every time nga na kay matagpuan, gigna nga gihigugma ka sa bugtong ubuhi nga Dios. Wala ka kabalo, muadto na daytog tulay ka maghikog, pero nakadungog siya nga bugtong ubuhi nga Dios, naghigugma ka niya. Makaamgo siya tungod sa balaang espiritu ug mobalik siya sa sabakan sa bugtong ubuhi nga Dios. Di ba na makigsunan, be kind na, dili ta magsigig kasuko. Be kind to one another. Wala ta kabaloon sa ang nagian na natong isig katawo, unya kasab-an natong ayo. So, mga kaigsunan, bago kumato sa unahan, akong pagtahod, bagyok po sa ditong nga giblungan, bugtong ubuhi nga Diyos sa mga Diyos, nga mo'y nagbuhat sa langit sa yuta, sa tanabutang makita o di makita, lakip na ng tagsa-tagsa kag kinabuhi. Plakpakan na itong bugtong buhi nga Diyos, uwan sa inyo buhan kamalunda, o sa mga sinugod sa bugtong buhi nga Diyos, walay lain, atong mahalopin lang ang Father Lahi, sa pagbalik sa Espiritu gawin sa bugtong nasugo, walay lain, atong mahalopin lang ang Pastor Lahi. Palakpakan na itong mga kaigsunan. Gamay raman niya akong mensahe, kay nabinsahe na ako ganina, buntag. So, musunod ni si Elder Ray, mga 9 pages raman ni. Gamay ra kayo. It's all about the Sabbath. It's all about the Sabbath. Atong pag-aisgutan karon, ang gasa sa paghunong. Ang gasa sa paghunong. So, ano power verse? Mabasa nato sa Genesis chapter 2, verse 1 to 3. Ang gasa, English na lang, the gift of the stop. Ang gasa sa paghunong. Kabalo ka mga pilagang igsoon, nagpuyo na tas kalibutan karon that we are so obsessed with more. More pa, more pa, more. More productivity, more connection, more achievement, more money. Tama? Di ta makontento mga igsunan na nagaytay atua, di ta makontento, sige ragyapon tawag kaon bisag busog na ta. Because this is us. Ingani man gyud ang human sinful nature sa tao mga igsunan, di makontento hadlok mahutdan.
naay pagkaigihan, naay pagkadalo. Kasi nga na, yun ang nature sa tao. Gusto ta og more kanunay. Sige ra tagkabig, sige ra tagpangayo sa bugdo mo, pero watay ginabalik sa bugdo mo buhing Diyos. Ha? Gisuot nato ang pagkabisi mga kaigsunan like a badge of honor. Kabalo mo unsay badge of honor? Ha? Unsa mo badge of honor nga gisuot bitaw sa sundalo nga badge of honor mga kaigsunan? Ha? Pero ilalom di ay anang badge of honor nga sa kabisi nato sa trabaho mga kaigsunan, ang ilalom di ay ana daghan ka nato nagantol sa usa ka lawom nga kakapoy. Ha, ikaw ang most unsa na Sister Eprelin kanang pinakakugihan ba? Ha? Most punctual, most hardworking. Hardworking kay nga empleyado. Ha? Nanay badge of honor ni mong kaigsunan pero wala sila kabalo mga kaigsunan nga ang nasa ilalom ana adunay nag-antos ka sa kakapoy. Ha? We have become slaves mga kaigsunan sa dinalian. Bisag wa ta nagtrabaho pareha karon wa ta nagtrabaho sa adlawng igpapahulay. Pero ang atong unahuna kanunay ang gauna-huna o sa sud-ano nato unya tanaw-tanaw ta sa atong Facebook, nag-scroll ta, nagtanaw tag Shopee, nagtanaw tag TikTok. Ha? Mentally mga kaigsunan, nag-rehearse ang atong hunahuna kung saan na po'y dapat atong buhaton ugma God willing. We have forgotten how to stop. Bisag wala ta karon nga trabaho, bisag naata sa adlawng ipapahulay sa balay alampuanan sa bugdong we are so busy scrolling mga kaigsunan hangtod nga magsakit imong ulo, wala nagsakit imong ulo kay katulgon ka, kundi nagsakit imong ulo kay sige atubang sa imong cellphone. Too much is bad. Mo na gisulti sa akong charger pag mapuno na. Ha? Too much is bad. Naunta ko kay too much charcoal is negor. Ha? So, mga kaigsunan, we have forgotten how to stop. Nakalimutan saon paghunong, mga kaigsunan. I remember, mga kaigsunan, gasakay kog motor. Katong, wala jugos sukad nga nakasakay og motor. Muni tinuod. Pag ato na kog Palawan, uban ang atong mahalog pilangga nga pastor lahi, na siya motor nga 125 XRM. Ang nahitabo igsoon, wa ko sukad nga nakadrive og motor na burlat. Iya akong gipa-drive sa highway. Ansa, diri mahal. Ako war ba jud ko naka-experience og drive og motor. Pero pag once ako mosakay og motor, ga-observe lang kung unsay buhaton sa driver. Isabay daw ang sige na magsakay-sakay og motor. Isabay di ang kanang semi-automatic man ang kuan XRM. Isabay di pag once wala daw ang kaning dire isabay og change gear. Gibuhat ra pud nako. Ang problema kadit mo ko kabalo na unsa ang paghunong. Gigamit na ako akong tiil, abi na akong bike akong gidrivean. Sud-sud akong chinilas. Nagatawa tong mga kuan kay na may intersection na ratol ako ba nagpanik na ko di na ko sa ang paghunong. Kabalo kong padagan pero kabaloon saon paghunong. Murag katong katong naglimpyo sa eroplano mga kaigsunan ba. Limpyo siya sa eroplano. Pag limpyo niya sa eroplano, nakabasa siyang manual. Unsaon pagpalupad sa eroplano. Out of curiosity, iya gitry nga gibasa ang manual. Dili magamasipyat og naay manual. Unsa may manual sa ato nga makaadto ta sa langit sa malangit sa bugdong muhing Dios. Ay gihatag nga manual ang bugdong muhing Dios. Nasay kasuguan. Love God and love your neighbor as you love yourself. Di ba? So paglimpyo na nakabasa sa manual. Pagbasa niya, ay naniram ni kadali magpalupad. Palupad niya. Napalupad niya ang eroplano. Dayon, nag-enjoy siya dito sa taas. Ang problema makiksunan. Pagtugpa naman sa eroplano. Paghuman sa katapusang page sa iyang gibasa, kay naaman ito ng kasulat, ang paglanding ani naa sa volume 2. Diya, palindar, mga tawa na unta mo. Pasabot mga kaigsunan, tuga-tuga sa basa mga kaigsunan, kay abiniyag pwede na. Mo nang giingon ako diha, dili porket nakabasa ka, di porket na nagbinsahe na kaspulong sbugtong ubuhi nga Diyos, gikuhaan ni mog isa ka kabo ang dagat, nahubas na ang dagat. Dagan manggod nga mensahero karon ng kaigsunan nga mulabaw na sa balaang kasulatan sa bugtong ubuhi nga Diyos. May tungod po aning Sabado.
In the very beginning, mga kaigsunan, bago pa namugna ang kaning mga smartphones, mga Android, mga iPhone, or mga corporate deadlines sa atong trabaho na tay deadline, ang bugtong buhi nga Diyos mga kaigsunan, nag-build na siya og stop sa rhythm sa kalibutan. He called it the Sabbath. Balakpakan na itong bugtong buhi nga Diyos. So, ang concept aning Sabbath mga kaigsunan, wala ni sa nagsugod sa balaod. Why? It start with a story. Story sa mankind. In Genesis chapter 2 verse 2 to 3, mabasa na to diha mga kaigsunan, dalay ko ng bugtong buhi nga Diyos. Og sa adlaw nga ikapito, natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo, og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo, og gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito, og nagbalaan niini tungod kay niini nagpahulay sa gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios. Palakpakan na to ang bugtong buhi nga Dios. So daghan kag madungog mga kaigsunan nga mulabaw na sila sa balang kasulatan. The Sabbath daw is just for the Jews. Ningon sila nga ang Sabado para ra daw sa mga Hudiyo. Usually, mao ni madungog nato mga kaigsunan sa mga taong dili mo dawat sa balaod sa bugtong buhi nga Dios. That claim sounds confident. Murag tinuod. Murag tinuod sa mga Hudiyo. Kung dili nimo subayo ng history, makaingon ka, sa panahong padani ni Moses, gihatag ang pulo ka sugo. Kung dili ka mo subay sa balang kasulatan. Pero pag once mo sugod ka o basa sa balang kasulatan sa Genesis palang mga kaigsunan, mabasa yun nimo nga ikapito nga adlaw, gipanalanginan sa bugtong mo sinipahulay siya. Genesis palang So mao ni akong challenge mga kaigsunan sa mga taong sige panghagit, kung ang kanidawng Sabado para daw sa mga Hudiyo. Ipakita ka na ako bisag usa ka bersikulo kung asa ang mga Hudyo sa panahon sa tanaman sa Eden. Genesis chapter 2 verse 1 to 3 tells us, the Sabbath was blessed, sanctified, and set apart at creation. Sa panahon nga abuhat sa bugtong buhi ng Diyos ang langit, ang yuta, ang tanabutang, makita o dili makita, makaigsunan, lakip na ang atong tagsa-tagsa kinabuhi sa ikaunom nga adlaw, nipahulay sa makaigsunan, gipanalanginan niya, gipabalaan niya, o gilahi niya ang adlaw ipapahulay in which mauning adlaw nga ikapito, mao ang adlaw nga Sabado. So during sa creation, wala pa Israel. No Sinai, no Moses, no ceremonial law, no Jewish nation. Kanusa man nag-exist ang Israel at that time na si Jacob, magkaigsunan nakipag-wrestling sa bugtong buhi nga Dios. Wala pa Israel sa panahon sa tanaman sa Eden. Wala pa bukid na Sinai sa panahon sa Eden, sa tanaman sa Eden. Wala pa si Moses makaigsunan sa panahon sa tanaman sa Eden. Wala pa ceremonial law, nag-i-add na lang siya kay tungod ni sulod ang sala. O wala pa Hudiyo nga nasod sa panahon sa tanaman sa Eden. Just God and humanity. Ang bugtong buhi nga Diyos ra, o ang tao. Adam and Eve, mga pinalangga na akong igsuon, were not Jews. Si Adan og si Eva, dili sila Hudyo, dili sila Hebrewanon, dili sila Israelita. They were the parents of the entire human race. Palakpakan na ito ang bugtong buhi nga Diyos. Sila ang atong ginikanan. Naabay lahi? Nag-exist na ba ang Hebreo? Nag-exist na ba ang Israelita sa panahon sa tanaman sa Eden? Not yet. So, dili Hudiyo si Adan o si Eva, dili Hebrew. Ang Hebrew, Israelite, and Jews, lahi-lahi na sila. Hebrew sa panahon ni Abraham, nga nitabok, nihawa si Abraham sa land of Ur, ug niadto sila sa yutang saad. Karon sa nag-exist ang Israelites at the time of Jacob? Naguna kay Jacob, ningon ang bugtong buhi nga Diyos, katong nagpag-wrestling si Jacob. Nga wala gyud niya buhi ang bugtong buhi nga Diyos. Ningon ang bugtong is buhiin ako. Kadlawan na. Magbuntagan na ta diri. O sa isulti ni Jacob, I will not let you go unless you bless me. So dito, kay wala niya buhi ang bugtong buhi nga Diyos, ningon ang bugtong niya sa pangalan nimo, Jacob. For now on, you will no longer Jacob, but Israel. Ang unang pulong nga madungog na to ang pangalang Israel at the time of Jacob. So wala pa Israel sa panahon sa tanaman sa Eden. Usa po ni mga Jews.
When the time, ang kingdom ni King Solomon natunga into two tribes. The northern kingdom is Israel and the southern kingdom of Judah. Pagkatunga na makaisunan, ang pulo ka tribo sa northern kingdom of Israel, gibihag sila, gidala sila sa Assyria. O wala na balita asa sila. Pero kaning Judah makaigsunan, mao ni ang katong sa tribe ni Judah, tribe ni Levita, ug tribe ni Benjamin. Nadala sila sa Babylonia. So pagbalik nila, muna silang gitawag na mga Jews. Muna mga Hudyo na, tungod from the root word, Jews, Huda. So, nag-exist ang Hebrew, Abraham time, Israelites, Jacob time, and Jews sa panahon after nga nibalik sila, after nga nabihag sila sa Babylonia. Palakpakan na ito ang bugtong buhay ng Diyos. So, makaigsunan, dili Israelita si Adan ug si iba, dili sila dili sila Hudyo, dili sila Hebreo. They were the parents of the entire human race. And God gave them the Sabbath before sin. Gihatag ng adlaw ipapahulay bago pa ni sulod ang sala. Before ethnic identity, naa na ang adlaw ipapahulay ug sa wala pang usa ka sugo nga gisulat sa duruha ka papan nga bato. Nag-exist na ang adlaw ipapahulay sa bugtong uboy nga Dios. Wala miyan ang bugtong uboy sa aron pagabungkagon o i-destroy ang kasuguan. Matthew chapter 5 verse 17 to 18. But to fulfill the law and the prophets. Palakpakan nato ang bugtong uboy nga Dios. So if the Sabbath makaigsunan is Jewish, para ra daw sa mga Hudyo makaigsunan, nganong gisugdan kini 2,500 years, 2,500 katuig makaigsunan sa wala pa maglungtad ang usa ka Hudyo. Lingon sila para ra daw sa mga Hudyo makaigsunan, nganong nasugdan naman bago pa nag-exist ang mga Jews makaigsunan 2,500 years ago sa panahon sa mga Hudyo. So the Bible never calls the Sabbath Jewish Sabbath. Wala kay mabasa bisag usa ka bersikulo nga gitawag sa bugtong uboy nga Dios ang adlaw ipapahulay nga adlaw ipapahulay sa mga Hudyo. It calls it Exodus chapter 20 verse 10, the Sabbath of the Lord thy God. Palakpakan nato ang bugtong uboy nga Dios. Kinsang Sabado ni? Sabado ba ni sa mga Hudyo? No. But it is the Sabbath of the Lord thy God. Mao ni siya ang adlaw ipapahulay sa bugtong uboy nga Dios. Mismo ang bugtong uboy sa sulti siya mga isunan. Sa Mark chapter 2 verse 27, the Sabbath was made for man. Ang adlaw ipapahulay gibuhat para sa tao. Dili para sa mga Hudyo, dili para sa mga Israelita, dili para sa usa lang ka authenticity. So, daghan man gud sila og gikuha mga base. Acts chapter 15. Mo nilang kasagarang kutloon diri makaisunan sa Buhat kapitulo 15. Nanay ginalisan dito nga gustong pasundon sa mga Pharisees ang mga bagong converts na mga hintil sa balaod, in which naghisgutan diri mga kaigsunan dili mahitungod sa Ten Commandments. It's all about the ceremonial law and circumcision. Kung dapat pa bang tulion o dapat pa bang musunod sa paghalad-halad dito sa templo. So ang gilalisan diha, it's not about the Ten Commandments. Kung dapat pa bang bantayan sa hintil ang pulo ka sugo. It was addressing mga kaigsunan circumcision and ceremonial law as a requirement for salvation. Mo nilang gilalisan. No one questioned murder, adultery, idolatry, or Sabbath rest because God's moral law was already understood. Kabalo na ang mga Hudyo, di na kinahanglan balik-balikon. One word is enough for a wise man. Exodus 20, gihatag ang kasuguan, verbally. Exodus 31, gisulat sa duha ka papan nga bato. Gamit mismo ang tudlo sa bugtong uboy nga Dios. But before the Exodus 20 and Exodus 31, Exodus 16, mga kaigsunan, kabalo na ang mga Hudyo. Kaningon ang bugtong uboy sa unom ka adlaw, pagkuha mo sa mana. Sa ika-unom nga adlaw, dubliha ang mana, kay sa ikapitong adlaw, dili magpaulan ug mana ang bugtong uboy nga Dios. Kabalo na sila bago pa sila nigawas sa Ehipto. Because before nagipag-atubang si Moses o si Aaron kay Paraon mga pilanggang igsuon, iya sang gi-revive ang kasuguan sa mga leader sa Israelita. Kay tungod nawala man tong kasuguan, kay tungod na ulipon sila for 400 years.
So nag-exist na mga kaigsunan just before pa ang Israelita, just before pa ni Abraham. Nauna man si Cain. Nganong kabaluman si Cain nga nakasala siya kay napatay niya si Abel? Because 1 John chapter 3 verse 4, sin is the transgression of the law. Ang sala mo'y paglapas sa balaod. Kung walay balaod na baday malapas, wala. So ang real issue dili mga kaigsunan dili history. It is authority. So if God sanctified the Sabbath at creation, blessed it before sin, wrote it with His own finger, mga pilanggang igsoon, and kept it. So, kinsay gahatag na to permission karon nga i-discard na to ang adlong ipapahulay. Kinsay gahatag na to permission nga tanggalon na natong adlaw ipapahulay. Kung ang bugto buhi nga Diyos ang gahatag na to ani. So again, this is doctrinal. Tagaig og bersikulo nga nag-exist ang Hudyo sa panahon sa tanaman sa Eden. So, ang bugto buhi nga Diyos ba makaigsunan? Gikapoy ba sa mo nang kinahanglan sa kapahulayan? No. The creator of the ends of the earth does not grow weary. Dili siya kapuyon. Siya ang Diyos sa mga Diyos. Hari sa mga hari. Gamhanan sa tanang gamhanan. Ang bugto buhi nga Diyos may pahulay aron malipay sa iyang gibuhat. Palakpakan na to ang bugto buhi nga Diyos. So, by blessing the seventh day Sabbath and making it holy. Iyahang gilahi, set apart. Gipabalaan sa bugtong mo. That's why, kita nga nagsimba sa adlaw ipapahulay, kay ang bugtong buhi nga Diyos, balaan na iyang presensya dire, tanan nga nabuhat nato nga sala, sulod sa unang kaadlaw, gitabunan sa bugtong buhi nga Diyos. Palakpakan na itong bugtong buhi nga Diyos. So, sa panahon nga bubalipad ta sa pagpahulay, sa adlaw ipapahulay, dili tamuan ni sa adlaw ipapahulay, pasabot lang ana mga kaigsunan, murag nilabaw na ta sa atong Creator. Why? Sabbath is an act of trust. Ang Sabado mismo ang bugtong mo yung Diyos, mipahulay sa iyang trabaho, makiksunan. So kung dili ka magpahulay, kay magtrabaho ka, it means nga nilabaw pa kas bugtong buhi nga Diyos. By resting mga pilanggang igsoon, we declare that God is the provider. Amen? Pinaagi sa itong pagpahulay mga igsunan, dili pahulay nga literal, pahulay mga igsunan nga sa tanan, gipapahulay na to atong lawas, sa tanan natong gitrabaho sud sa unong kaadlaw, ug nagdaig ta, nagambahan ta sa bugtong buhi nga Diyos karon. Pasabot mga igsoon, gideklara nimo nga ang bugtong buhi nga imong provider. Nganuman, kung ikaw gatrabaho sa adlang ipapahulay mga igsunan, imuhang set aside imong trabaho, pasabot imong gisurrender imuhang panginabuhi sa bugtong buhi nga Dios. Nganuman, mangutana ko ninyo sa panahon magtrabaho mo sa adlang ipapahulay. Kamo na ba ang most ano say tawag na? Most hardworking and most employee of the year? Nahimo na ba kang tag-iya sa SM? Nahimo na ba kang vice president ni Lucio Tan or ni Go Kong Wei or ni Henry C? No. Kanya kung magnegosyo ka saan lang ipapahulay, na dato na ka? Ingon gani ang Matthew chapter 6 verse 33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Di ba? So we stop trying to create our own security. O Ginoon mo pahulay sa kasiguraduhan nga iyang gihatag na. So, the Sabbath mga kapilanggang igsoon isn't just about physical relaxation. Niani ka sa adlaw ipapahulay, dili matulog, dili mag-relax. It's about spiritual identity. Ezekiel chapter 20 verse 12. Dalay ko ng bugtong ubuhi nga Diyos sa mga Diyos nga pinakalabing sanan. Labot pa usab, gihatag ko na kanila ang akong mga adlaw ipapahulay, aron mahimong usa katimaan sa taliwala kanako, ug kanila aron sila makaila nga ako, mao si Jehovah, nga nagabalaan kanila. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Diyos. At the time, makaigsunan, pag maghisgot ta og adlaw ipapahulay, which is the Sabbath, which is the very heart of the Ten Commandments, mo ni sang adlaw ipapahulay, Sabado, so every time mag-mention ta og adlaw ipapahulay, ginabalik ta sa creation. O ginabalik ta, makaigsunan, gipahinumduman ta sa atong magbubuhat nga walay lain ang bugtong buhi nga Dios. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. Mao ni gustong tanggalon ni Satanas sa tuwa. In what way? In a way, mga pinlanggang igsuon, nga magtrabaho ta, wala na undang nga trabaho sulod sa 7 ka adlaw, para dili na ta magunahuna sa atong kaluwasan.
Sa panahon nga na ulipon ang Ehipto makaigsunan, sa panahon na ulipon ang Israelita sa Ehipto mga pinanggaigsunan, sulod sa 400 years, wala sila'y kapahulayan. Why? So that dili sila magunahuna sa ilahang kagawasan. Kay kung mabakantihan ang mga Israelita nga nagtrabaho sa Ehipto, makahuna-huna sila og aklas, makahuna-huna sila sa ilang kagawasan, sa ilang freedom. Maunang gibanatan gyud ni Pharaoh makaigsunan nga patrabahuon sila hangtod nakalimtan nila ang bugtong buhi nga Dios ug nakalimtan nila ang kasuguan sa bugtong buhi nga Dios because na-occupied sila kanunay, wala sila'y kapahulayan. Munang before niya tubang si Moses and Aaron dadto kay Pharaoh, gi-revive sa niya ang kasuguan sa bugtong buhi nga Dios ug gidawat sa Israelita nga buong puso makaigsunan sa tibuok nilang kasing-kasing. Palakpakan na ito ang bugtong buhi nga Diyos. So, every time mag-mention ka og Sabbath, hate kayo ni Satanas. Why? Because every time mag-mention kag Sabbath, gipamuka lang nimo ni Satanas nga dili siya ang creator, kundi ang bugtong buhi nga Diyos. Dili kayang mag-create ni Satanas makaigsunan. Ang buhaton ni Satanas is to destroy, to kill, and to steal. Ang bugtong buhi nga Diyos mag-create, siya'y tigbungkag. Ang bugtong buhi nga Diyos gusto og kalinaw, iyahang pagabungkagon. Ang gusto sa bugtong buhi nga Diyos, unity. Panagkaiusa, ginabungkag ni Satanas because maog yun na ang kinaiyahan ni Satanas to steal, to kill, and to destroy. So every time mag-mention tag anlaw ipapahulay, balik ta sa creation. Mubalik ta sa gibuhat sa bugtong buhi nga Diyos o nagpahinumdom ni makaigsunan sa atong bugtong buhi nga Diyos. But the time our Lord Jesus Christ arrived, the Sabbath had become a burden of rules. So may hitabo, ang Sabado makaigsunan, imbis panalangin, nahimo na siyang bugat sa mga tao. Why? Kay gipagbugatan sa mga Jewish leaders, Sadducees, scribes, and Pharisees. Maotong nagipagsumpa ang bugtong buhi nga Dios. Kay iyahang mga disipulo nagkuha raman tuog kanang trigo. Wala man sila ng lampas. Ning labay lang, gigutom, ni kaon. Ningon ang mga Pariseo, paglapas na sa adlaw ipapahulay. Pero wala sila kabalo unsay pinaka-prinsipyo sa kasuguan. Romans chapter 13 verse 10, love is the fulfillment of the law. Ang kasuguang paghigugma maoy katumanan sa kasuguan. So ningon ang bugtong buhi nga Dios daw be. Kung naay matagak na karnero sa adlaw ipapahulay which is symbolical sa atua, nagrepresenta sa karnero, pasagdaan lang ba nimo kay tungod sa imuhang dili ko ganahan makalapas? Kung naay masagito mga isunan, kung naa kay nakitaan nga kamatyunon sa dalan, pasagdaan lang ba nimo kay tungod para dili ka makalapas sa adlaw ipapahulay? Unsang katumanan sa kasuguan? Love is the fulfillment of the law. Paghigugma. So mao na siya ang prinsipyo, mao na siya ang essence sa kasuguan sa bugtong buhi nga Dios. Dili nimo pwede pasagdaan makaisan tabangan nimo. Kabalo ka, in every rules there's an exemption. Sa bawat mga rule nga gihimo na exemption, pareha lang ana adlaw ipapahulay. Malate ka diri kay nakay gitabangan di ato. It's okay. Ang bawal sa adlaw ipapahulay, selfish na mga buhatonon. So sa pamaagi, mulakaw ka, kay muadto ka sa mall, mulaag ka. Mo na mga selfish na mga butang. Ginahon na ni mo imong kaugalingon kaysa sa bugtong uboy nga Dios. So nahimo siyang burden makaigsunan in which lisod ba di ay nga mo ani ka sa lang papahulay o magdayeg sa bugtong is burden ba na? Bugat man ang buhaton para nato? No. Pero lisod-lisod sa mga Pariseo ang mga Hudiyo. Munang ninaog ang bugtong uboy nga Dios, gi-correct niya. Dingon siya sa Mark chapter 2 verse 27, ang igpapahulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa igpapahulay. Palakpakan na ito ang bugtong buhi nga Diyos. So in Deuteronomy, gipahinumnuman sa bugtong buhi nga Diyos ang mga Israelita nga tumanon ang adlaw ipapahulay tungod kay naulipon sila kaniadto sa Ehipto. So gipahinumduman sila, tumana ninyo ang adlaw ipapahulay because a slave cannot stop. Ang ulipon dili pwedeng muhunong. Ulipon ra ka. Di ba?
So by resting, mga pinalanggang igsoon, we declare that we are no longer slaves. Nga dili na taulipon mga kaigsunan sa atong, ano man? Dili taulipon sa atong kwarta. Katawa si Nanay Murlat. Di ba? Wala ta naulipon sa kwarta. Pinaagi nato sa pagsimba, sa anhi sa adlaw ipapahulay sa balay ampuanan sa bugtong mo, kipakita lang nato nga wala na ta nahimong ulipon sa atong mga kwarta. Nga naman, negosyo Sabado, trabaho Sabado. So, it is a day of restoration. Panag-uli. Kung naay mga relasyon, makaigsunan nga, wala nag-uli, mag-uli na sa adlaw ipapahulay. Because atong body, atong lawas, o atong unahuna, gidesign sa makaigsunan nga na-rhythm. Kabantay mo ng music? Na-rhythm ba? Dapat ang mukanta, ang organ o mukanta, dapat na-rhythm. So, niingon ang science makaigsunan. Ang regular rest daw, akala daw tama ni mga pagpahulay makaigsunan, nag-improve daw ni sa og mental health, relationship, and even our creativity. Pag nagani kay saktong pahulay, tulog kag sayo, magnakay pahulay nga oras makaigsunan, nag-improve pa daw ni sa atong lawas, nag-improve pa daw ni sa atong mental health na makaunahuna tagtarong. Mahimo tang creative mga pilanggang igsuon. And also it is a day of relationship. Mauni ang adlaw sa bugtong ubuhi nga Dios as a time to stop working. O mag-spend time ta sa atong Creator. Di ta magsigtanaw sa oras unsa nay oras kay muli nako. Katawa na po. But ingon gani ko Nanay Borlat, in every rules there's an exemption. Kung layo ang balay, it's okay. Kung ang purpose ana dili ka makasakay mo nang muli kay sayo, that is okay. But muli lang ka kay mulaag ka, that's not okay. So, kaning adlaw ipapahulay mga igsunan, dili ni panahon para matulog ta. Dili ni panahon para mag-relax ta. Yan naman, panahon ni nga muhatag tag-oras sa atong bugtong mo yung Diyos. Gihatag na sa bugtong sa unom ka adlaw para nimo. Wa pagyud ka nahimutang, gikaawat pa nimo ang adlaw sa bugtong mo yung Diyos. Ningon ang pulo ka sugo ayaw pagpangawat. Dahil mo nata diha man sa ikapulo, how sure you are. Tanan nga balaan, tanan nga iya sa bugtong uboy nga Dios, pag imong gikuha kawat na. Sa panahon sa Garden of Eden, ningon ang bugtong is kauna ninyo tanan dire iba o gadan. Batadan. Kauna ninyo tanan dire, except lang sa prutas nagagikan sa kahoy sa kay balo sa maayo ug daotan. So gipakaon tanan. Except lang ato. Unya kay gikuha pa man ni iba, nangawat siya wala. O karon gihatagan tag unom ka adlaw sa bugtong nga Dios. Buhata ang dapat ninyong buhaton. Aning unom ka adlaw. Ang ikapito, giset apart ko ni, gipabalaan ko ni, gipanalanginan ko ni. Dayon imong kawaton. Nakasala ka wala? Sala. Diba? So, finding our Sabbath in our Lord Jesus Christ. Dapat ma-recognize nato mga kaigsunan that the Sabbath points to something greater. Ang sa isulti diya sa Matthew chapter 11 verse 28, dalay ko ng bugtong mo yung Diyos, umari ka na ko, kamong tanan nga nabudlay yung nabugatan, ug papahulayon ko kamo. Palakpakan na ito ang bugtong mo yung Diyos. So, ang tinuod nga Sabado mga kaigsunan, sa tinuod papahulay, sa alay papahulay, dili mahitungod nga magpahulay gito literally. It's about putting down your need to prove yourself. Na ako'y kinahanglan na ba paliton? Kailangan ning kamot yung trabaho ani. Di ba? So, diri nga tayo makaigsunan, mo nang ingon mo nang natay buhaton sa tong part because faith is not passive, it is active. What does it mean? Ang faith mga kaigsunan is not passive, wala kay pagabuhaton. Ang passive means mura kag si Juan Tamad nga moabot paabot na lang kag mahulog ang usa man to kikaon paabot ni apple o grapes. Bayabas. Mura kag si Juan Tamad, that is passive nga wala kay buhaton. So unsa maning active? Ang pagtuo mga kaigsunan kay active siya pasabot naa kay buhaton. Example para sa mga farmers.
Ang farmers igsuon, ang trabaho nila mubungkal. Ang trabaho nila limpyuhan sa niladaan ay lang tamnan. And then, pag okay na tanan, itanom ang binhi. Ha? Pagtanom sa binhi, makaigsunan, ang pagpatubo ato, pagpadahon ato, pagbulak ato, maunatoy buhaton sa bugto uboy nga Dios. Kay ang paghatag og init o paghatag og ulan, naa na sa kamot sa bugto uboy nga Dios. Pero naa kay buhaton sa imong parte. Palakpakan nato bugto uboy nga Dios. So, how to receive the gift? Ha? So how do we practice this today? So unsa man nga pamaagi nga ma-practice nato ni mga pilanggang igsuon? It doesn't have to be perfect, but it must be intentional. Dili nimo kinahanglan mapihimong perpekto mga pilanggang igsuon because ang walang dungis at walang kapintasan, ang walay mancha, walay buling, walay kasaway, ang bugtong ubuhi nga Dios ra man gyud na. Ha? Di ba? So, it doesn't have to be perfect, but it must be intentional. What does it mean to be intentional? Unsa may pasabutan ng intentional? From the word intent, gusto nimo. Okay? Tagaan gyud nimo, gahinan gyud nimo oras. Saan sa nga pamaagi? Stop, mga kaigsunan. Stop. Stop. Unsa i-stop nato? I-stop sa nato ang trabaho nato sulod sa unom ka adlaw. And then spend time with our Creator. Sa atong magbubuhat walay lain ang bugtong ubuhi nga Dios. Put the phone away. Ha? Then rest from all your work. Delight. Ha? Pasabot makaigsunan, embrace ang creation sa bugtong ubuhi nga Dios. Kay tungod, kabalo ka, usahay, wala na tay mo tanaw. Kanindot di ay sa adlaw. Kanindot di ay sa langit. Kanindot di ay sa karagatan. Kanindot di ay sa creation sa bugtong buhay ng Diyos. Because we are so busy sa atong mga trabaho. Wala na tayo panahon para i-delight o ikalipay ang gibuhat sa bugtong buhay ng Diyos, mga kaigsunan. Dili na ito ma-appreciate kay ato ang kinabuhi. Trabaho, balay. Trabaho, balay. Eskwelahan, balay. Eskwelahan, balay. Wala tay panahon makaigsunan nga makita ang creation nga nindot gaayo sa bugtong buhi nga Dios. Why? Kay tungod gibabad nato atong oras kung naman gani tay bakante makaigsunan, gibabad nato ato ang babad ato ang kaugalingon sa sigira og scroll. TikTok, unsa pa na? Netflix. Ha? Notice makaigsunan the very good things in your life. Tanawa. Dapat na mo'y panahon mga kaigsunan nga tanawon bitaw ninyo ang creation sa bugtong ubuhi nga Dios. Tanawon ninyo ba nga unsa kanindot? Bugtong mi salamat sa dagat. Nakuha kog isda. Salamat sa kakahuyan nga mo'y nitabon sa kainit sa adlawan. Salamat sa bulan nga mo'y nagdalag kahayag sa kangitngitan. Kaya okay. Mura mag. Og salamat sa adlaw nga naghatag. Asa man dabi? Tagay na ko nga namuray? Gahatag og kahayag. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan nato, nangatulog naman tingali mo eh. Ha? So, and then, worship. Turn your heart, mga igsunan, toward the one who gives you breath. Kaysa naghatag di mo ginhawa, ang hospital ba? Ang oxygen ba sa hospital? No. Kundi ang bugtong ubuhi nga Dios sa mga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo nga pinakalabing gamahan sa tanan. Ang pangutana, dili kung naa kay oras para sa usa ka adlaw nga ipapahulay. The question is, aduna kabay panahon? Ha? Ang pag-alagad sa bugtong buhay, it's not accidental, it is intentional. Gigahinan ni mong oras ang bugtong buhay. Samara sa paggahin ni mong oras sa imong uyab, sa imong asawa. At dili na lang nato ilayo. Di ba? Samara sa paggahin ni mong oras. Makagahin kag oras sa imong uyab o sa imong asawa, pero sa bugtong ubuhi nga Diyos, nga may nagbatag ana niya kanimo, dili ka kagahin og oras. Di ba? Pagmata sa buntag, diretso cellphone ang gunitan. Wala man lang ka nagpasalamat nga nakamata pa ka. Daghan ang nangatulog nga nitigok na diretso, wa nakamata. Pero ikaw nakamata ka, una nimong buhaton, kuhaon ng cellphone. Mo-chat dayon kasi chatan.
Pagmata sa buntag, pasalamat sa bugtong ubuhi nga Dios. Another day, another life. Every time makamata ka sa iyong kabuntagon, bag-ong kinabuhi na mga igsunan nga gihatag sa imuha sa bugtong ubuhi nga Dios. Palakpakan na to ang bugtong ubuhi nga Dios. And God has invited you today, mga igsunan, sa adlaw ipapahulay sa bugtong is dili para magpahulay nga matulog na lang ta, dili magpahulay mga igsunan nga mag-relax na lang ta, kundi adlaw ipapahulay, iyahaning gi-set apart, iyahaning gi-sanctified, iyahaning gibalaan, iyahaning gipili nga adlaw mga igsunan para sa atuang tanan. Palakpakan na to ang bugtong mga Diyos, o kanila mga akong mubo nga mensahe karong hapuna, o ang tanang pagdayeg, ang tanang kadungganan, akong gibalik tanan sa bugtong ug buhi nga Diyos sa mga Diyos nga mao si Ginoong Kristong pinakalabing gamahanan sa tanan. Basahan na ko mga greetings. Sister Marafel Garupa Cabrito, guwapa ka basag. Wow, nice voice, Miss Sister Deborah Israel. To God be all the glory. Sister Elena, Sister Micaela Validor. Amen. Happy Sabbath. Sister Mikmik Boreros, Happy Sabbath. Sister Deborah Israel, Shalom, Malakim Shalom. Brother G-Boy, Happy Sabbath. Sister Micaela Grace Balaga, Happy Sabbath po. Okay. Sister Rubilin Su Chong, Happy Sabbath, watching from Barcelona branch, Asinero, Dapitan City. Happy Sabbath sa inyong tanan diha. Brother Golden Ray Kabasag, sa ako ang pinalanggang igsoon. Happy Sabbath po sa lahat ng nagtanaw sa Pastor Lahi Live. Happy Sabbath, ug daghang salamat sa inyong tanan. Always remember nga ang kaning Sabado dili lang para sa mga Hudyo, dili lang para sa mga Israelita, dili lang para sa mga Hebrews, kundi gibuhat ni sa bugtong ubuhi nga Dios para kanatong tanan. Palakpakan nato ang bugtong ubuhi nga Dios. Tanang pagdaig, ang tanang kadungganan, gibalik na ko tanan sa bugtong ubuhi nga Dios. Ato ibalik sa atong gwapa nga MC.